Filipino 6, Quarter 4, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapangkat ng mga salitang magkakaugnay. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagpapangkat ng mga salitang magkakaugnay. Para sa most essential learning competencies, napapangkat ang mga salitang magkakaugnay. Inaasahang sa araling ito ay mapapaunlad mo ang iyong kasanayan sa pagtukoy at pagpapangkat ng mga salitang magkakaugnay upang mas mapalawak ang iyong bokabularyo at kaalaman. Suriin ang mga larawan. Ang unang larawan ay kalabaw. Pangalawang larawan ay watawat ng Pilipinas. Pangatlong larawan ay mangga. At ang pang-apat na larawan ay puno ng nara. Sa palagay mo, magkakaugnay ba ang mga ito? Mahusay! Ang kalabaw, watawat ng Pilipinas, mangga at nara ay magkakaugnay dahil ang mga ito ay pawang mga pambansang sagisag ng Pilipinas. Ang kalabaw ay ang ating pambansang hayop. Ang watawat ng Pilipinas ay ang ating pambansang watawat. Ang mangga naman ay ang ating pambansang prutas. At ang nara ay ang ating pambansang puno. Ang mga larawang ito ay isang pangkat na magkakaugnay. Ano nga ba ang pangkat? Ang pangkat ay tumutukoy sa grupo o lipo ng mga bagay na may kaugnayan sa isa't isa. Ang kaugnayan naman ay tumutukoy sa relasyon o koneksyon ng mga bagay. Sa pagpapangkat ng mga salitang magkakaugnay, karaniwang pinagsasama-sama ang mga salitang may koneksyon ayon sa uri, gamit, bahagi, katangian o kahulugan ng mga ito. Maaari ring iayon ang pagpapangkat sa mga salita sa pamamagitan ng pagpapares sa mga salitang magkaugnay. Sa pamamagitan ng pagpapangkat ng mga salitang magkakaugnay, mas magiging madali ang pag-unawa sa kahulugan ng bawat salita. Nagiging mas maayos o organisado, malinaw at epektibo ang paggamit ng mga salita sa pakikipagkomunikasyon. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, ay dadako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa pagsasanay bilang isa, basahin ang tekstong pinamagatang Ang Pilipino, Masayahin sa Anumang Sitwasyon na matatagpuan sa pahina 86 hanggang 87 ng Aklat na Alab Filipino 6. Pagkatapos ay sagutan ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Ang Pilipino, masayahin sa anumang sitwasyon. Kabilang ang mga Pilipino sa pinakamasayang tao sa buong mundo. Kilala tayo bilang mga taong madalas nakangiti sa panahon ng kaginhawaan at maging sa panahon ng pagsubok. Sa harap ng mga problema, nagagawa nating tumawa at magbiro tungkol sa ating sitwasyon. Isang patunay ng pagiging masayahin ng mga Pilipino ay ang ating kalendaryo na punong-puno ng masayang pagdiriwang mula Enero hanggang Disyembre. Hindi mabilang ang mga piyesta sa Pilipinas dahil halos linggo-linggo ay may isang barangay, syudad o lalawigan na nagdiriwang ng mahalagang okasyon. May dinedeklara ring opisyal na pagdiriwang ng ating pamahalaan. Ilan sa mga ito ang Pasko, Chinese New Year, Eid al-Fitr at iba pa. Mayroon din namang maliliit na selebrasyon sa loob ng pamilya tulad ng kaarawan, anibersaryo, pagtatapos at marami pang iba. Kung titingnan ay maliliit lamang ang dahilan ng mga ito. Subalit para sa pamilyang Pilipino,
kahit ang pinakamumunting mga tagumpay ay dapat na ipagdiwang. Ito ang isa sa mga sikreto ng katatagan ng pamilyang Pilipino. Naghahanap tayo ng dahilan upang magsaya. Kapag may mga pagsubok, ay nagkakaisa tayo upang magbigay ng suporta, subalit naghahanap din tayo ng magandang bagay na maaaring ipagpasalamat. Tayong mga Pilipino ay masayahing mga tao. Hanggat maaari, haharapin natin ang ating mga problema ng positibo at may ngiti sa ating mga labi. Gayun din, ayaw nating malungkot ang iba. Kaya bilang pakikisama ay tumutulong din tayo sa kanila upang sumaya sila. Sa panahon ng delubyo, lindol o politikal na krisis, nagdadalamhati tayo para sa hirap na pinagdadaanan ng ating pamilya at mga kababayan. Ngunit sa puso natin, nararamdaman natin na hindi maaaring manatili sa pagkalugami. Kailangan bumangon at muling sumaya. Tayo'y pamilyang Pilipino at para sa atin, laging mayroong dahilan upang magsaya. Mga bata, isang napakagandang teksto ang ating binasa. Ito ay mula sa Alab, Filipino 6, mula sa pahina 86 hanggang 87. Ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga halimbawa ng sitwasyong kinaharap ng mga Pilipino? Narito ang posibleng kasagutan. Ang mga halimbawa ng sitwasyong kinaharap ng mga Pilipino ay ang mga sumusunod, gaya ng lindol, bagyo, panahon ng delubyo, krisis sa buhay, kahirapan, sakit, politikal na krisis at kamatayan ng mahal sa buhay. Ito ang iba't ibang sitwasyong kinaharap ng mga Pilipino. Pangalawang katanungan, ano-ano ang mga positibong epekto ng pagiging masayahin ng mga Pilipino? At narito ang posibleng kasagutan. Ang mga positibong epekto ng pagiging masayahin ng mga Pilipino ay ang mga sumusunod, gaya ng masasayang pagdiriwang, selebrasyon sa pamilya, mas matibay na pagsasama-sama ng pamilya at komunidad, mabuting kalusugan, positibong pananaw sa buhay, at pagiging matatag sa anumang pagsubok. Ito ang mga positibong epekto ng pagiging masayahin ng mga Pilipino. Para naman sa pangatlong katanungan, paano ipinakikita ng mga Pilipino ang pagiging masayahin sa anumang sitwasyon? Narito ang posibleng kasagutan. Ipinakikita ng mga Pilipino ang kanilang pagiging masayahin sa anumang sitwasyon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, tulad ng pagtawa kahit sa gitna ng pagsubok, pagdiriwang ng maliliit na tagumpay, pagkanta at pagsayaw, pagpapatawa sa iba, pagiging palakaibigan, at pananampalataya sa Diyos. Ang mga ito ay iba't ibang paraan ng mga Pilipino upang maging masaya sa anumang sitwasyon sa kanilang buhay. Para naman sa pang-apat na katanungan, nabanggit ang mga salitang tagumpay at pagdiriwang sa iyong binasang teksto. Magkaugnay ba ang mga ito? Bakit? At narito ang posibleng kasagutan. Oo, magkaugnay ang tagumpay at pagdiriwang dahil ang pagdiriwang ay isang paraan ng pagpapakita ng kasiyahan at pagpapahalaga sa isang tagumpay. Kapag ang isang tao o grupo ay nakamit ang isang bagay na pinaghirapan, maliit man o malaki, madalas itong ipinagdiriwang bilang pagpapakita ng pasasalamat, kasiyahan at pagbabahagi ng tagumpay sa iba. At para naman sa panglimang katanungan, sa iyong palagay, ano-ano ang iba pang mga halimbawa ng salitang magkakaugnay mula sa binasang teksto? At narito ang posibleng kasagutan. Ang mga salitang magkakaugnay mula sa binasang teksto ay ang mga sumusunod, gaya ng panahon ng kaginhawaan at panahon ng pagsubok. Ang kaginhawaan ay may kaugnayan din sa pagsubok, sapagkat kung minsan ay nakakaranas tayo ng kaginhawaan at minsan naman ay dumarating ang pagsubok. Magkaugnay din ang tao at mundo. Magkaugnay din ang pagtawa at pagbibiro. Magkaugnay din ang kalendaryo at pagdiriwang. Magkaugnay din ang problema at solusyon.
Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, binubuo ang hanay A ng mga salitang mula sa tekstong iyong binasa sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang salitang kaugnay ng mga ito mula sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Pag-ugnayin natin ang mga salita sa hanay A at mga salita sa hanay B. Para sa unang bilang ay ang salitang problema. Anong salita sa hanay B ang may kaugnayan sa salitang problema? Tama! Ang salitang ito ay nasa letter D. Ito ay solusyon, sapagkat kung may problema, ito ay mayroon ding solusyon. Pangalawang bilang, kalendaryo. Anong salita sa hanay B ang may kaugnayan sa kalendaryo? Magaling! Ang salitang ito ay nasa letter A, pagdiriwang. Dahil ayon sa ating binasa, makikita sa kalendaryo ang iba't ibang pagdiriwang. Pangatlong bilang, pagbibiro. Anong salita sa hanay B ang may kaugnayan sa salitang pagbibiro? Magaling! Ang salitang ito ay nasa letter C. Ito ay pagtawa. Sapagkat kung may pagbibiro, mayroon ding pagtawa. Pang-apat na bilang, mundo. Anong salita sa hanay B ang may kaugnayan sa salitang mundo? Magaling! Ito ay makikita sa letter E, tao. Sa mundo, ang mga naninirahan ay tayong mga tao. At panglima, pamahalaan. Anong salita ang may kaugnayan sa salitang ito? Magaling! Ang salitang ito ay nasa letter B, batas. Ang pamahalaan ay may ipinatutupad na mga batas. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, bumuo ng 4 na pangkat ng mga salitang magkakaugnay mula sa kahon. Isulat ang mga ito sa loob ng bawat bahay. Unahin natin ang pangkat A. Ano-ano nga ba ang mga salitang magkakaugnay na makikita natin sa loob ng kahon? Isulat natin ito sa pangkat A. Ang mga salitang ito ay kaarawan, anibersaryo, at pista. Ano ba ang kanilang mga kaugnayan sa isa't isa? Tama! Ang kanilang mga kaugnayan ay pagdiriwang. Ang mga ito ay pagdiriwang. Ngayon ay burahin na natin ang mga salitang ito. Ano pa ang mga salitang magkakaugnay? Isulat ito sa pangkat B. Ang mga salitang magkakaugnay ay barangay, lalawigan, at syudad. Bakit ba magkakaugnay ang mga ito? Saan ito tumutukoy? Tama, ito ay tumutukoy sa lugar. Ano naman ang mga salitang magkakaugnay na maaari nating isulat sa pangkat C? May 2 salitang magkaugnay dito. Tama, ang mga ito ay problema at pagsubok. Bakit ba sila magkaugnay? Sapagkat ang 2 ito ay tumutukoy sa suliranin. At panghuli, ang 2 salitang magkaugnay na isusulat natin sa pangkat D ay lindol at baha. Bakit ba magkaugnay ang 2 salitang ito? Tama, dahil tumutukoy ang 2 ito sa sakuna. Para naman sa pagsasanay bilang 4, base sa iyong sariling kaalaman at mga karanasan, magtala sa mga patlang ng mga salitang kaugnay ng salitang nasa loob ng bawat kahon. Basahin natin ang halimbawa. Halimbawa, ang nasa loob ng kahon ay ang salitang nanay. Ano-ano ba ang mga salitang may kaugnayan sa salitang nanay? Siyempre, ang mga salitang may kaugnayan sa salitang nanay ay tatay, ate, kuya. Ngayon, magbigay ng mga halimbawa sa mga salitang nasa kahon mula sa bilang 1 hanggang bilang 5. Unahin natin ang bilang 1. Ang salitang nasa kahon ay papel. Ano-ano ba ang mga salitang may kaugnayan sa papel? Tama!
Ang ilan sa mga salitang may kaugnayan sa papel ay lapis, pambura, kwaderno, at marami pa tayong maaaring iugnay sa salitang papel. Pangalawang bilang, sapatos. Ano-ano bang mga salitang may kaugnayan sa salitang sapatos? Tama! Ang mga salitang ito ay medyas, paa, at panlakad. Marami pa tayong maaaring iugnay ng mga salita na tumutukoy sa sapatos. Pangatlong bilang, tuwa. Ano-ano naman ang mga salitang maaari nating iugnay sa salitang ito? Tama! Ang mga salitang ito ay saya, ligaya, galak, at marami pang iba. Para naman sa pang-apat na bilang, mangingisda. Ano-ano bang mga salitang may kaugnayan sa salitang mangingisda? Tama! Kung may mangingisda, syempre, ang mangingisda ay gumagamit ng bangka. Gumagamit din ng lambat. At syempre, ano ba ang nahuhuli ng mangingisda? Syempre, mga isda. At marami pa tayong maaaring iugnay sa salitang mangingisda. Panglima, paaralan. Ano-ano bang mga salita ang maaaring iugnay sa salitang paaralan? Tama! Ang mga ito ay mag-aaral, guro, silid-aralan, at marami pa tayong maaaring iugnay sa salitang paaralan. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 5, punan ang diagram ng mga salitang kaugnay ng salita na nasa gitna. Ang salitang nasa gitna ay ang salitang COVID-19. Ano-ano bang mga salitang may kaugnayan sa salitang COVID-19? Siyempre, kapag sinabing COVID-19, ang salitang may kaugnayan dito ay pandemya. Ang salitang may kaugnayan dito ay face mask. Dahil noong panahon ng COVID-19, tayo ay nagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang salita ang maaring may kaugnayan sa COVID-19? Siyempre, ito ay ang frontliners. Dahil noong panahon ng COVID-19, marami ang mga frontliners. Sila ang gumagamot sa mga taong may sakit. Ano pa ba ang mga salitang may kaugnayan sa COVID-19? Siyempre, noong may COVID-19, tayo ay nakaranas ng lockdown. Ano pa ang mga salitang may kaugnayan sa COVID-19? Siyempre, noong COVID-19, tayo ay tumanggap ng vaccine. At marami pang ibang salita na maaari nating iugnay sa salitang COVID-19. Tandaan! Ang pangkat ay tumutukoy sa grupo o lipon ng mga bagay na may kaugnayan sa isa't isa. Ang kaugnayan naman ay tumutukoy sa relasyon o koneksyon ng mga bagay. Sa pagpapangkat ng mga salitang magkakaugnay, karaniwang pinagsasama-sama ang mga salitang may koneksyon ayon sa uri, gamit, bahagi, katangian o kahulugan ng mga ito. Maaari ring iayon ang pagpapangkat sa mga salita sa pamamagitan ng pagpapares sa mga salitang magkaugnay. Sa pamamagitan ng pagpapangkat ng mga salitang magkakaugnay, mas magiging madali ang pag-unawa sa kahulugan ng bawat salita. Nagiging mas maayos o organisado, malinaw at epektibo ang paggamit ng mga salita sa pakikipagkomunikasyon. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!